Mga kapatid, matapos mag-landfall ang bagyong Maymay sa Magsingal, Ilocos Sur kaninang madaling araw, patuloy namang humihina ang epekto ng bagyo sa bansa at inaasahang magiging ganap na low pressure area na lamang ito sa mga susunod pang oras. At para bigyan tayo ng karagdagan at mas komprehensibong impormasyon sa weather update, kasama natin ang ating weather frontliner, Alvin Pura. Alvin, okay. Kahit humina na itong si Bagyong Maymay, patuloy ba itong makakaapekto sa ating panahon at magdudulot pa rin ng malalakas na ulan? Yes, Cheryl, nababawasan na yung epekto nitong Bagyong Maymay. Sa katunayan, ito ay malayo na. Nandito na yan sa may East Philippine Sea at huli pong namataan ng pag-asa sa layong 150 kilometers sa silangang bahagi ng Etiaga, Isabela. At kung mapapansin nyo yung satellite image natin, nawawasak na din yung kanyang mga kaulapan or hindi na maganda yung kanyang sirkulasyon. Mostly, habagat na lang itong nagpapaulan sa atin at lumalayo na nga itong bagyong si Maymay. At maaaring sa susunod na oras, hanggang mamayang madaling araw, posible itong maging low pressure area na lamang sa East Philippine Sea na wala na pong direktang epekto sa atin. At kung papansinin nyo, may mga areas na nabubutas yung ating mga kaulapan, mas maaliwalas na pong panahon natin sa Northern Luzon. Nababawasan na rin yung ating mga pagulan sa La Union, yung mga napuruhan ng Bagyong Maymay sa Pangasinan at Benguet. Pero lumilipat yung ating mga pagulan dito sa Mindoro dahil sa epekto ng habagat. I was gonna ask, kung makikita natin dito po sa ating satellite image, pero sabi mo nga, naging low pressure area na lamang. Pero itong, yung kaulapan, ito, nakikita mo pa rin malawak na nakaka-apekto sa bahagi ng Luzon. Ano to? Yes, Cheryl, yan na yung ating habagat na pinapalakas nitong bagyo sa labas ng ating area of responsibility. Itong bagyong may international name na Dolphin. At kung mapapansin nyo nga, ito, si Bagyong Maymay, hinihila na yan at may kabilisan na yan, Cheryl. Kung mapapansin nyo, ito yung direksyon ng ating hangin. So kaya pa-southwest, pababa yung pagkilos nitong Bagyong Maymay dahil sumasakay na yan dito sa hangin na hinihila ng Bagyong Dolphin at may kabilisan na yan, bumubulusok na yan papunta dito sa inflow ng ating hangin na nasa 35 kilometers per hour yung kanyang pagkilos. At dahil dyan, ito na yung ating bulto ng mga pagulan dulot ng ating habagat. Lilipat muna dito sa areas ng Mindoro yung ating mga pagulan, yung ating pinakamas maraming pagulan dulot ng habagat. At sa darating na weekend, babalik po yan dito sa western section ng areas ng Northern Luzon at Central Luzon sa Ilocos region. So, yung mga areas na napuruhan nga nitong bagyong si Maymay is maaari pang bumalik yung pagulan. Mababawasan bukas, pero tataas muli yung ating tsansa ng pagulan sa darating na weekend. Okay, so nawala na, nalusaw na ang bagyong Maymay, pero magpapatuloy pa rin ang maulan na panahon hanggang weekend dahil naman sa habagat. Yes, Cheryl, tama ka dyan. At kung titingnan natin itong ating rain map, makikita natin dito na sa darating na Sabado, bukas, mababawasan nga yung ating mga pagulan. Although may epekto pa rin ang habagat, kahit sa Metro Manila may epekto pa rin yan. Pero sa darating na weekend, kung makikita nyo, ito yung tinatawag nating isobars o yung ating lines of equal pressure. Parang hagdanan yan, Cheryl. Kapag yung hagdanan, mas maliliit yung baitang, ibig sabihin mas matataas yung ating hakbang. At kung mas malawak yan, ibig sabihin mas dahan-dahan o mas madali tayong makakahakbang. Ngayon, kung dikit-dikit yan, ang ibig sabihin po ay mas malakas yung ating hangin. At kung papansinin nyo sa weekend, Sabado hanggang Linggo, yung ating dikit-dikit na hangin, umaabot dito sa area ng Visayas. So ramdam natin yung inflow ng hangin, mahangin po, breezy conditions tayo hanggang sa Visayas at yung ating concentration ng pagulan, babalik muli dito naman sa western section ng ating bansa, including yung mga areas na naulanan or nagkaroon ng mga pagbaha, ang La Union, Pangasinan, Benguet, kasama po dyan ang Ilocos region, lalong-lalo lang areas sa Zambales at Bataan, maging dito po sa area ng Mindoro. Samantalang sa Metro Manila, ganun din po ang ating aasahang panahon, meron pa rin tayong mga posibleng pagulan at malalakas yan kapag meron tayong thunderstorms. So hindi pa rin pala tayo kailangan magpakampati at yung mga plano over the weekend, baka gusto nyo munang i-postpone, ipagpaliban dahil magiging maulan pa rin ang ating bansa. So ano-anong mga probinsya yung kailangan pa rin maghanda sa tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan? Yung mga sinasabi ng pag-asa na aabot sa 100 to 200 millimeters of rain. Yes, Cheryl, yung ating mga pag-ulan dito ay hindi naman kasing lakas itong nakaraang si Maymay at pinagsamang epekto ng habagat. Pero ito po ay malalakas pa rin. At lalong-lalo na saturated o puno na ng tubig yung mga lupa dito sa mga area, sa mga kabundukan ng Benguet, including Baguio cities, gaya nga ng nabanggit kanina, is prone na tayo sa mga flash floods, and lalong-lalo na sa mga landslides, maging dito po sa area ng La Union. At kasama yan sa mga probinsya na uulanin muli sa darating na weekend. Although mababawasan, meron pa rin tayong inaasahang malalakas sa pagulan dito nga sa Ilocos region, including La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, at Mindoro. Maging dito sa western section ng Visayas, meron din tayong mga posibleng pagulan dyan. At ang natitirang bahagi po ng Calabarzon,
Metro Manila, Central Luzon, mataas pa rin po yung ating tsansa ng pag-ulan. At Cheryl, maliban nga sa pag-ulan, mararamdaman talaga natin yung breezy o yung mahangin na conditions. At minsan, merong mga pabugso-bugsong hangin din yan na dahil sa epekto ng hangin ng habagat. So, minsan, yung mga ganyang klaseng hangin ay nakakapagpabuwal din ng mga puno, malilit na sanga, which is delikado rin, lalong-lalo na yung mga bahay na gawa sa light materials. Damaging din po yan kahit wala tayong tropical cyclone wind signal over the weekend. Sa ngayon, meron tayong tropical cyclone wind signal dito sa eastern section ng Northern Luzon, pero kasabay ng paglayo itong bagyong si Maymay. Matatanggal na rin yan, pero magpapatuloy po yung malakas na hangin na walang tropical cyclone wind signal. Kaya kailangan pa rin po natin mag-ingat yan. So si Dolphin, wala na yan talaga, hindi na yan inaasahan papasok pa sa PAR. Yes, Cheryl, hindi na natin inaasang papasok ng PAR yan. Medyo mataas na yan at kumikilos pa nga yan ng kanluran, hilagang kanluran. So pataas ng bahagya. Maaari yang maglandfall dito sa katimugang bahagi ng Japan pero hindi na natin inaasahan. Lumikit pa sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Pero Cheryl, yun nga, kapag nandito na yan sa may area sa pagitan ng southern Japan at ating bansa, dyan yung ating, again, yung binabanggit natin itong nakaraan, yung Magic Square, na kung nandyan po yung bagyo is hihila yan ng habagat na magpapaulan nga sa western section ng ating bansa, kasama dyan ang Metro Manila. At hanggang linggo daw po yan, kaya mag-ingat po tayo at maging handa. Maraming salamat ating weather frontliner, Alvin Pura. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.